Isaiah 66 verse 1, the Lord says, "This is what the Lord says, Heaven is my throne, and earth is my footstool. Where is the house you will build for me? Where will my resting place be?" So, minsan pababasahin ko sa inyo to. At imagine nyo ang Lord ang kumakausap sa inyo. Anak, Patrick, Nikki, Ate Loni, Lahat yun, Tonet. This is what the Lord says. Heaven is my throne, and earth is my footstool. Where is the house you will build for me? Where will my resting place be? Saan kaya natin pwedeng dalhin ng Lord? Kung titingin tayo dito sa labas, napakagulo. Puno ng mga makasalanan. Lahat ng tayo makasalanan. Pero ang Lord hindi siya nagdudwell sa mga taong yun, di ba? Tayo. I just want to share this to you na nung na-receive ko tong project na to, project na to, sabi ko, binasa ko siya, tapos sabi ko, Lord, hindi ko alam kung bakit, pero there's something in me na parang nababurden yata ako. Kasi pag sinabing, dito, parang nagrema siya sa akin na, where will my resting place be? Ibig sabihin, ang tao, di ba kapag pagod, naghahanap siya ng mapagpapahingahan. Tayo nga, minsan kapag napapagod tayo, ayaw ko muna gusto pumuntahin kasi, ganun, di ba? Kapag napapagod tayo, kapag may mga bagay na nakakapanghina, tumitigil tayo, right? Sabi ko, isip ko tuloy, Lord, napapagod din pala. Tapos sabi ko, siguro, nasasawa ang Lord tumingin sa mga taong lagi nagkakasala. The worst is Kristiyano na nagkakasala pa. Parang walang makita ang Lord na, ano ba? Wala bang holy na makikita sa inyo? Parang gano'n. And doon ko na realize na longing ang Lord sa heart na malaya siyang makakapag-dwell. Yung hindi lang saglitan. Kasi diba alam natin na kapag humingi tayo ng kapatawaran sa kasalanan, natin, when we receive Jesus as personal Lord and Savior, nananahan siya sa atin. Pero that moment, hindi yun laging ganun na lang. Bakit? Kasi ang salvation natin, hindi tayo dito yung once you are saved, you are saved. Tama ba? Wino-work out yan. Kaya kapag ikaw nagkasala, yung Holy Spirit na nasa yun, nawawala yun. So, ibig sabihin, there's something in us na dapat i-cultivate para ang Lord hindi siya umalis. Sabi sa akin ni Kuya Ray dati, medyo baby Christian pa lang ako. Kapag nagkakasala ka, nabubura yung pangalan mo sa heaven. Diba kapag tinanggap natin si Jesus, Panginoon, isulat niyo po ang aking pangalan dyan sa aklat ng buhay sa langit. Pero diba, nung napanood natin yung The Crossing, KKBs, mga KKBs dito, diba napanood natin The Crossing, meron dong mga taong tagalista ng kasalanan. High-tech. Ang sabi doon ng tita ko dati, kapag gumagawa tayo ng kasalanan, sinusulat yun, okay, number 1. Yung parang maingay lang sa classroom, okay, si Nikki nag-ingay, isa, ganyan. Tapos, ang sabi ng tita ko, bawat kasalanan na ginagawa mo, tanikala siya. Nagdudugtong, yun yung nagiging stronghold mo para mapunta ka sa hell. So, every time you see, napapalayo tayo sa Lord. Sundan minsan to, basahin ko sa inyo. This is what the Lord says. Heaven is my throne, and earth is my footstool. Ano na siya ba? Where is the house you will build for me? Where will my resting place be? Let us reflect on it. Hayaan natin na pagtayo natin sa lugar na yan, may pag-present tayo sa Lord na, Lord, ito yung resting place na imahandog ko sa'yo. Yon. Ano ba yung mga ideal resting place na hinahanap natin? Una, ang sabi dito, resting place, there should be peace. Sino ba namang gusto matulog sa maingay na lugar? Minsan nga kapag nabubulabog tayo, may dumaan lang dyan na tren, nakakairita na, di ba? Sa bahay. Depende sa attitude ng tao. Pero, di ba madalas kapag gabi, tahimik. At peace ang mga tao. Pangalawa, malinis. Ewan ko ba, pero sa bahay namin, for God's glory, tinuruan kami na hindi kami matutulog hanggat madumi ang bahay. Aabot kami ng alas 3,
Basta malinis bago kayo makatulog. Kasi, dapat malinis. Para ganun. Pangatlo, fragrant, aromatic, mabango. Kuya Ray. Ayun, nabango. Mabango, Kuya Ray. Minsan, kahit antok na antok ka, kapag ang paligid mo, hindi ganun ka bango yung ano. Wala eh. Sakit lang sa ulo. So, yun. Ito yung standard natin. Ito yung bilang mga tao, ito yung mga typical na or ideal place na doon tayo nagdudwell, doon tayo nagre-rest. Mahangin, komportable, ganyan, malambot, aircon, ganun. Yun. Pero ang Lord, saan ba siya nagdudwell? In 1 Corinthians chapter 3 verse 16, sinabi dito, "Don't you know that you yourselves are God's temple and that God's Spirit lives in you? If anyone destroys God's temple, God will destroy him. For God's temple is sacred, and you are that temple." Sabihin nyo nga sa katabi nyo, you are that temple. You are the temple. Templo ka pala. Yun, sinabi kahapon ni Ate Ivy, in Hebrews chapter 3 verse 6, we are His house. Tayo yung storehouse ng Lord. So yun, nakaka-excite. Yun yung standard natin. Kung babalikan natin mamaya, ay natin, ang resting place natin, there should be peace, tahimik, malamig, malinis, mabango. Yun yung standard natin. Pero ano ba ang sa Lord? Sabi ko, binigay sa akin ni Kuya Ray, yung timbers lang. Pero, faithful lang Lord, hindi na ako pinahirapan. Sinabi sa Isaiah 66, verse 2b, "This is one I esteem." Ito yung mga ino-honor ng Lord. "He who is humble and contrite in spirit and trembles at my word." Yun. Who is humble, contrite in spirit, and trembles at my word. Bakit hindi minention dito ng Lord yung matalino? Bakit hindi minention dito ng Lord yung maganda? Yung mataba? May purpose ang Lord. Sorry. Sorry po. Isa-isayin natin. Hindi ako na-mention. Yun, number 1, humble. Bakit humble? God dwells in those heart who are humble enough to acknowledge you. Nagdadwell ang Lord sa mga taong mapagpakumbaba, yung kinakailangan siya. Bakit ba natin kailangan i-acknowledge si Jesus? Bakit kailangan nating lumapit sa Kanya? Alam naman natin, di ba, from the beginning, na apart from God, we are nothing. Pero behind that, ano ba yung reason? Why we need to acknowledge Jesus? Simple lang. Let us open our Bible in the book of Isaiah 59. Ayan. Ano sabi dito? Ayun. Why we need to acknowledge God? Kasi dahil alam ng Lord na there is something wrong in us. Alam ng Lord na kailangan natin siya. Sabi dito sa Isaiah 59 verse 1, "Surely the arm of the Lord is not too short to save, nor his ear too dull to hear. But your iniquities have separated you from God, your sins have hidden His face from you, so that you will not hear." Yung kasalanan pala natin. So, together with faith, given na din na there is salvation already, Jesus died on the cross 2,000 years ago. Kasama ng faith natin, kailangan natin magpakumbaba sa Lord. I-acknowledge natin sa sarili natin na, Lord, nagkasala ako. May mga bagay pala akong ginagawa na nakakasakit na sa'yo. May mga bagay pala ako na ginagawa. Hindi ako aware. Nasasaktan ka na pala. So yan. Next, God opposes the proud but gives grace to the humble. Ano bang magiging response natin after na nalaman natin nagkasala tayo? Pakumbaba tayo sa Lord. 1 Peter chapter 5 verse 5, God opposes the proud but gives grace to the humble. Ang Lord, andiyan yung grace niya eh. Willing siyang ibigay yan sa'yo eh. But do you really believe na marireceive mo yon without acknowledging God? And next, God wants us to be humble because He desires to build a Christ-like character in us. To establish Christ in us.
Ang nature ng tao mo, ma-pride yan. May ego yan. As long as hindi tayo natututong magpakumbaba, hindi makukultivate yung attitude na humility. Bakit sabi nga doon, ano nga yun? Sa lahat ng nawawala, may pinapalit ang Lord. In every loss, there is gain. Diba? Ibig sabihin, kapag pinatay mo ang sarili mong pride, you will gain humility. Pag pinatay mo ang sarili mo sa unforgiveness, syempre, matututo ka magpatawad. Diba? If you will kill yourself, pagdating sa attitude ng short temper, you will gain patience. And next, ito, God wants us to be humble because He desires partnership in us. Hindi malayang makakakilos ang Lord sa atin kung may pride sa heart natin. Sinabi dito ni A.W. Tozer, God is looking for people through whom He can do the impossible. What a pity that we plan only the things we can do by our own selves. Tumitingin ng Lord sa mga taong available, willing, nagpagamit sa Kanya, willing magpakumbaba before Him. And next, ano ba yung mga ano ba yung result ng humility? Bakit humility yung minention ng Lord? Una, He saves. In Psalms 149, verse 4, ayan, sinabi ng Lord dito, for the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with salvation. Kapag natagpuan ng Lord na mapapakumbaba ka sa Kanya, natagpuan ng Lord na handa kang magpasakop sa authority niya, kayang ibigay ng Lord generously yung salvation na in-offer niya sa atin. First John 3:16. Pangalawa, He guides. In Psalms 25 verse 9, sinabi dito, 29 verse 9, He guides the humble in what is right and teaches them His ways. Hindi ka matututo kung hindi ka hihingi. Ayun, madalas, ito yung correction sa akin ng nanay ko eh. Minsan kasi kapag nagtatampuhan kami ni mama, pag pinagalitan niya ako pa yung may ganang magtampo. Sabi ng mama ko, ayan, pinagsabihan ka lang, magtatampo ka pa. Dati na-realize, bakit ba yun ang response ko? Kasi yun yung nakasanayan ko. Pero, ang sabi dito ng Lord, diba? He guides the humble in what is right and teaches them in His ways. Kapag alam ng Lord na handa ka na talaga sumunod sa Kanya. Kasi ang daming instruction ng Lord eh. Kung may sarili kang plano sa buhay mo, Lord, maglilingkod ako sa'yo, pero kasi ganito, may plano po ako, nilalapit ko sa'yo. You cannot command God. May plano ang Diyos natin. Kung akala mo sarili mo na the best na yung listahan mo na maplano mo sa buhay, may mas the best pa dyan. Hindi yan ipapaalam sa'yo ng Lord. Bakit? Hindi kayang unawain ng utak mo yun. His ways are higher than our ways. His thoughts are higher than our thoughts. Minsan umiiyak ako sa Lord, bakit? May inaalawang Lord na hindi ko maintindihan. Hanggang iyak na lang ako. Pero isa lang sinasabi ko, Lord, if there is one thing na kaya kong gawin, that is to trust you. Alam ko namang hindi mo ako pababayaan, di ba? Yun lang. And last, He sustained the humble. In Psalms 147, verse 6, puro Psalms to 147, verse 6. Ang sabi dito, the Lord sustains the humble, but casts the wicked to the ground. Pinuprovide ng Lord ng lahat ng mga pangangailangan ng mga taong mapagpakumbaba. So next, doon tayo sa pangalawa, contrite in the spirit. Bakit contrite? Sabi ng Merriam-Webster, contrite means feeling or showing regret for bad behavior. Deep, regret, broken. Yun yung ibig sabihin ng contrite in spirit. Basag sa harapan ng Lord. Next, being broken is not as bad thing as we thought.
It is an opportunity that teaches us to rely on God alone. Kapag nakakaranas daw tayo ng brokenness, hindi naman to may iwasan. Minsan nga mawalan ka lang ng pagkain, broken ka na. Diba? Pero hindi daw yun ganun kasama ng akala natin. Ano ba naman yan? Ako pa ito napag-iwanan. Hindi. Isa sa mga tinuturo sa akin ng Lord is that behind everything na inaalaw kong mangyari sa'yo, anak, tingnan mo yung plano ko, hindi yung nakikita mo lang. Kasi may stress ka lang Ang sekreto ng magaganda, nagtitiwala sa Diyos. Diba? Kung ayaw nyo ma-stress, Opo, yun po yung fix your eyes on secret God, alone. Sabi ko sa'yo. Secret natin yun na. Bakit? Oo. Beauty tips to, lifestyle. Yun. Secret natin yun. Brokenness as an extravagant worship for the Lord. The sacrifice where the Lord finds His delight. Ayun. Yun ko may secret natin Minsan, inaalaw ng Lord na maging broken tayo kasi yun yung opportunity niya. Bakit? Kasi kapag okay ang lahat sa'yo, ina-acknowledge mo ba siya? Minsan nung second year yata ako, di ba nakakalala na ako sa Lord through kay KB, ganyan. Second year na ako. Kapag masaya ako, Lord, thank you. Pero yung thank you ko hanggang church lang, wala na hanggang bahay. Kapag nakareceive ako ng pagkain, nakakalimutan ko ng mag-thank you sa Lord. And then, minsan, sa buhay ni Job, si ba nag-share sa akin one time? Kasi, di ba, inalaw ng Lord na minsan sa buhay ko, naging broken ako. I will share you later. Sabi doon, tapos ayun, May ante. inaalaw ng Lord na maging broken ka kasi opportunity ng Lord para gumalaw sa buhay mo. Kaya nga sabi ko nga, Lord, kung hindi ako nabasag sa harapan mo, hindi siguro ako lalapit sa'yo. Kung puro na lang happiness jogging, siguro, wala. Hindi kasi hindi pa ganun kalalim ako sa Lord nun Kumbaga, ang level ng kasiyahan ko, medyo nahaluan pa ng kamunduhan. Next. Ang sinabi sa Isaiah 57, verse 15, "For this is what the high and lofty one says, He who lives forever, whose name is holy. I live in a high and holy place." Mabasahin nyo to, connected din to sa verse natin kanina. "But also with Him who is contrite and lowly in spirit." Hindi lang ang Lord na hindi lang ang Lord na nanahan sa holy place, tinatawag nating langit, but also with Him who is contrite and lowly in spirit. Dun sa basag, dun sa mapagpukong baba. Bakit? To revive the spirit of the lowly and to revive the heart of the contrite. Isn't it amazing? Isn't it surprising? Isn't it? Oh my gosh. That the Lord of Lords and the King of Kings, maninirahan siya sa puso natin. May sa kondisyon lang ng Lord. You should be basag sa kanyang harapan. Ano ba? Amen! Let's give God the best clap of praise. Bauki So yun, ano ba yung benefits? Before the benefits, I just want to testify something na kasi late ko na lang din na-discover, I belong to a broken family. Kailan na lang, siguro nung high school ako nagka-utak na ako kasi nung elementary, ang laman ng isip ko, paper doll. So yun, and then, di ba, first year high school, sinasabi sa amin mama ko, yung papa niyo hindi na yung umuwi, nasa ibang bahay na yun. Okay lang. Pero nung na-realize ko, syempre, nag-grow na din tayo sa Lord na second year, doon ako tagpuan na, Lord, bakit wala yung papa ko sa bahay? Pag may nakita akong tao, bakit sila lang yung may ama, bakit ako wala? And sabi ko, Lord, bakit inalaw mo sa akin to? Minsan, hindi ako nakapag-aral. Iyak ako sa Lord, bakit ganon? Sila nakapag-aral. Lord, ganito ba meaning ng do not conform any longer to the pattern of this world? Sila nag-aaral, ako hindi. Ganon ako mag-react dati sa Lord. And sabi ko, sige, okay lang.
Pero sa lang natatandaan ko, sinabi ng tatay ko dito sa church, iwanan ka man ng magulang mo, ng parents mo, ang Lord hindi kayo iwan. Yun lang ang pinahawakan ko. And I thank God kasi He is more than enough. Hindi lang siya ama, kundi nanay ko na siya. Hindi lang siya ate, kuya ko na rin siya. Hindi lang siya yung best friend ko eh. Siya na rin yung teacher ko, siya na rin yung something na Someone. dinadagdag kung pag wala akong kausap. Imaginary friend. Yun. Benefits. Ano ba yung benefits ng pagiging basag sa harapan ng Lord? Una, the Lord is close to the broken-hearted. Malapit ang Lord sa mga basag ang puso. Sinabi sa Psalms 34 verse 18. Amen. 34 verse Hindi mo 18. Ayan. The Lord is close to the broken-hearted and save those who are crushed in spirit. Malapit ang Lord sa mga broken. Minsan ako naghahanap ako ng comfort sa akin kasi wala nga akong ama. Mama ko laging busy sa negosyo niya. Tapos mga kapatid ko, kanya-kanya kami ng buhay dati. Dati yun. Pero ngayon hindi na. For God's glory. And sabi ko, Lord, sino na lang yung taong makakausap ko? Actually, dati rin mayayain talaga ako. Pero ngayon, hindi ko alam ang ginawa sa akin ng JIL Church. Pero medyo... I thank God for this church kasi sila yung tumulong sa akin ma-mold yung confidence, una sa lahat. Yun, ganda ko. Na-over ata. Pangalawa, benefits, the Lord heals the broken. Sinabi sa Psalms 147 verse 3. 47 verse 3. Ayun. He heals the broken-hearted and bind up their wounds. Isa sa pinakamasarap na feeling is yung ang Lord mismo ang magpapagaling sa'yo, ang Lord mismo yung comfort sa'yo, ang Lord mismo yung mag-heal ng wounds mo. Minsan, I came to the prayer na sabi ko, Lord, kasi hindi ko alam pero parang ang dami ko nang naranasan. Parang gano'n. Hindi naman sa ewan ko, paano ba explain sa inyo? Ang hirap, pero ang sabi ko lang sa Lord, dumating ako sa prayer na, Lord, huwag mong hayaan na lagi ako maging masaya. Kasi baka makalimutan kita. If it takes for me na masaktan, if it takes for me na mawala ng isang bagay na tinetreasure ko para lang maalala kita, para mas i-treasure kita sa bagay na yon, then let it be, Lord. Kasi, in my youth days, in my age, natagpuan ko na ang Lord lang tanging satisfaction ko. Matapos ko man ang pag-aaral ko, maging kompleto man kami ng family ko, wala nang masihigit pa dun sa feeling ng Lord. Kapag naranasan mo kasi ang presence ng Lord, parang ayaw mo nang kumawala. The best talaga ang Lord, ang sweet ng Holy Spirit. And last, the Lord will not despise the broken in Psalms 51 verse 17. Ayun. Sabi dito, the sacrifice of God are the broken spirit, a broken and contrite heart, O God, you will not despise. Minsan tayo kapag nakakaranas tayo ng brokenness, break up, ganun. Naghahanap tayo ng mga taong i-comfort tayo. Naghahanap tayo ng mga taong lalapitan natin, close friend, minsan family. Pero hindi lahat sila kaya nilang i-comfort tayo eh. Minsan busy daw sila. Minsan nire-reject pa tayo. But you know, isa sa mga bagay na matatagpuan natin sa Lord is when we come to Him. Hindi siya yung anak, wait lang, may ginagawa ako. Hindi siya yung anak, sandali lang. Ito kasi may masasagasaan, anin ko muna. No! Ipa-priority ka ng Lord. Ipa-priority ka ng Lord. The issue is never whether you have a problem. The issue is what you are going to do with them. Sige, sabihin natin na broken ka sa mga oras na to. Hindi yun yung hindi yun ang issue dito. Ang issue dito is anong gagawin mo doon sa puso mo ngayon. Dare to surrender it to the Lord. And last, those who tremble at God's word. Ayun.
There are two major attributes of God. God is love and God is holy. So, doon sa holiness, kasama doon yung righteousness, yung justice, at saka yung truth. Dito na papasok yung we should travel God's word. Kasi hindi lang only by grace. Tama ba, kuya? Balance ng Lord eh. Meron siyang mind, meron siyang heart. Pag sinabing heart, dito pinapairal yung love niya. Pag sinabing mind, dito pinapairal yung righteousness. Anak, pag tama-tama, pag papaluin kita. Yun. And yun, why we travel in God's word? Ano ba yung mga sign na ang isang tao ay may takot sa Diyos? Una, they live according to the word of God. Hindi ka magkakaroon ng takot sa Diyos kung wala kang alam sa salita niya. Kung hindi mo kilala ang Lord mo. Kung kilala mo lang siya as merciful, as gracious, as full of love. Dapat balance tayo. Kasi ang love madaling mawala. Ang love hindi nawawala yan. Pero ang fear, minsan mahal mo ang Lord pero wala kang takot sa Kanya. Aba, mahirap yun. Ayun. They learn to walk in fear in the Lord. Ito yung maglalayo sa'yo sa kasalanan. Kapag marunong kang maglakad na may takot sa Panginoon. Bakit? Kasi isa sa mga sign, kapag wala ka ng takot sa Lord, sinabi doon sa SM Empowerment, ayun tanin namin last month, yata. Ba? Basta yun, sinabi doon na isa sa mga sign kapag wala ka ng takot sa Lord is you learn to flirt with sin. Natutukso ka na. Sinasabi sa'yo ng kaaway, sige, patulan mo yan, wala namang nakakakita sa'yo. Sige, okay lang yan. Pero tandaan natin, lahat ng bagay nakikita ng Lord. Naalala ko dati nung grade 4 yata ako. Tita ko yung nagsabi sa akin, parang ito yung part ng buhay ko na naalala kong nakukultivate na sa akin or naitanim sa akin yung fear of God. Yung sinabi niya sa akin, lahat ng ginagawa nyo may nakakakita sa inyo. Wala man ang mama nyo, wala man ako dito sa bahay, may nakakita sa inyo. Eh kasi dati nung elementary ako, kumukuha ako ng piso sa may ibabaw ng ref. Sabi ko, hindi naman mapapansin ni mama, marami namang pera yun. Okay lang yan. Tapos pamili ko ng bubble gum. But then, minsan dumating din sa point na, nasabi na sa akin na, in everything you do, nakatingin ng Lord. Tapos nakukuha na ako ng piso, ay nakatingin siya. Tingin pa ako sa ate. Ayun ko na, nanonood na lang ako ng TV. Then yun, I thank God kasi, when we learn to fear the Lord, naiiwasan nating magkasala sa Kanya. Isa sa pinakamahirap na kalaban ng tao ay ang guilt. Yung hindi ka mapakali kasi nakokonsensya ka lang. Kasala ako. Minsan, yun isa sa problema ng mga ministers eh. Hindi tayo makatayo sa harapan ng Lord, hindi tayo makapag-minister kasi may nagawa tayong mali. Tandaan natin, confident tayong tumayo kapag huli tayo kasi holiness is equals to confidence. Sabi ni Joey Crisostomo. Ayun. May dalawa daw na type ng guilt. Una, yung sa kaaway. Siya yung bubulong sa'yo na, ayan, nagkasala ka. Naku, malayo ka na sa Lord. Kinukondem ka. Pangalawang klase ng guilt, yung galing sa Holy Spirit. O anak, nagkasala ka. Anong gagawin mo? Mag-sorry ka. Hindi mabuti yan. Yun. Yun yung dapat nating malaman. That's why we should learn to walk in fear of the Lord. Pangatlo, they love integrity. Ito yung isa sa mga sign ng taong may banal na takot sa Diyos. May integrity sila. Ito, kahit saan mo ito dalhin eh. Kahit hindi mo siya bantayan. Si Antoinette, pag hindi mo yung bantayan, kung alam niya may takot siya sa Lord, gagawin niya yung tama. Kasi alam niya yung tama sa mali. And next, ano ba yung magigain natin kapag natuto tayong i-cultivate yung fear sa Lord? Una, we catch His attention. In Psalms chapter 33, verse 18. Yan. But the eyes of the Lord are on those who fear Him, on those who hope in His unfailing love. Higit pa doon sa mga taong, alam natin na may mga Kristiyanong, love ko to si Lord. May mga taong nag-worship sa Lord, may nag-offer pa ng sacrifice sa Lord.
Pero mas ino-honor ng Lord yung may takot sa Kanya. Kasi those are the people na maingat gumalaw. Alam nila yung magiging consequence kapag nagkamali sila. Nakakasawa kaya yung paulit-ulit ka na lang nagre-repent, tapos ang ginawa mong kasalanan is malaki pa. Kasi minsan, hindi naman natin maiwasan yung magkasala eh. Kasi iba yung standard natin sa standard ng Lord. Marahil pwede mong sabihin na, Lord, based on my standard, hindi naman ako nagkasala eh. Pero tandaan natin, ang Lord, lahat ng nasa atin, ini-scrutinize niya yan. Yung mind mo, yung word mo, yung action mo. Marahil hindi ka nga nangupit, pero in your mind, nakapag-isip ka ng masama against your kapwa, nagkasala ka na. Diba? So yun, pangalawa, we have His provision. In Psalms 34 verse 9, I saw the Lord at He delivered me for all my fears. Ayun yung 128, 1 to 2. You will eat the fruit of your labor. Ito, 1 to 2. Blessed are all who fear the Lord, who walk in His ways. You will eat the fruit of your labor. Blessing and prosperity will be yours. Kapag may takot po tayo sa Lord, ang Lord hindi yan madamot. Kaya nang i-provide lahat ng pangangailangan mo. Next, we are close to His salvation. Ayan, pakitake note na lang po. We remain in His affection. We found His gratification. We will be His treasured possession. So yun our conclusion. Let's end this. Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation and grant us a willing spirit to sustain me. So, may I invite everybody to stand? So, yun. Isa sa mga bagay na nakakatuwa sa Lord is yun nga, nakatingin siya sa puso natin. Sinabi dito ni David, create me a pure heart, O God. Renew a steadfast spirit within me. Do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me. Dito makikita mo may takot si David sa Lord. Restore to me the joy of your salvation and grant a willing spirit to sustain me. Alam ni David na may limitasyon ng tao, may limitasyon siya. Kaya hihingi niya sa Lord yung willing spirit para masustain siya. Alam niyo ba, isa mga bagay na gusto ko kay David, is alam ni David yung pinaka-importanting bagay sa mundo. Do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me. Magandang maging matalino tayo, magandang maging marunong. Pero without the pure heart before the Lord, baliwala ang lahat ng iyon. Maaari kang mag-prosper dahil sa mga bagay na kaya mong gawin. Pero iba pa rin kapag gumagawa ka ng nananalangin ka, kasama mo ang Lord. So yun, last, search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. See if there is any wicked, offensive way in me, and lead me in the way of everlasting. Hindi ko alam ang sitwasyon ng puso nyo ngayon. Kung malinis ba yan, at peace ba yan. But only God can search your heart. Let us be humble before the Lord. Lumapit tayo sa Kanya. We need God. He is the way, the truth, and the life. Minsan pa, I want to balikan natin po yung pinaka-team verse natin for this night. This is what the Lord says. Heaven is my throne and earth is my footstool. Ngayon nakatayo na kayo. Ang challenge kanina kasi ano yung pusong iharap nyo sa Lord? Where is the house you will build for me? Where will my resting place be, anak? Saan ako magpapahinga dyan sa puso mo? Let us close our eyes.
one thing na pwede tayong suotin or iharap sa harapan ng Lord. Walang ibang kundi ang ating mga basag na puso. A pure heart.